Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumirin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niya itong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Narinig natin muli ang isang bihirang tagpo sa Ebanghelyo na nagalit si Jesus Nazareno. Minsan lang ho siya magalit. Kaya pakinggan natin maigi bakit siya nagagalit. Natitiyak ko naman walang sino man sa atin ang gustong magalit si Jesus Nazareno. Nagalit siya sa templo. Sabi, ipinagtabuyan niya dahil marami ang mga nagtitinda. At sinabi niyang, huwag niyong gawing itong pugad ng mga magnanakaw. Siguro iba sasabihin, kaya po ba yan? Maraming magnanakaw. Maraming nagtitinda. Pero ano po bang ibig sabihin sa ebanghelyong ito na nagalit si Jesus dahil marami ang nagtitinda at ginawa itong pugad ng mga magnanakaw? Hindi po ito tungkol sa mga nagtitinda katulad ng mga nagtitinda dito sa labas. Hindi rin po tungkol ito sa mga magnanakaw
sa mga snatcher, sa mga mangungupit. Although tingnan nyo ngayon, maigib, hawakan nyo yung bag nyo. Baka malingat kayo, lalo na tutulog-tulog kayo ngayon, mawala yan. Pero may mas malalim na pakahulugan ang ebanghelyo ngayon. Bakit ho ba may mga nagtitinda sa templo? Ang tinitinda dito po, hindi kakanin, hindi kung ano-ano man, kung hindi yung mga inaalay sa templo. Alam niyo po, nung panahon ng ating Panginoon, ay may mga itinakda na dapat ialay. Naalala niyo po, nung nag-alay si San Jose at ang mahal na ina sa templo, bilang pagpapasalamat nung ipanganak si Jesus Nazareno, ang kanilang inalay noon ay mga kalapati. Minsan, kung ikaw ay mas nakakaangat, ang kalapati po ay alay na mga mahihirap. Minsan naman po, ang alay ay tupa. Kung ikaw ay may kaya naman, ang alay ay baka. Sapagkat ito'y pinapatay at inaalay sa altar nung panahon na iyon. Ngunit, ang mga tao noon, mahirap naman kung katulad ni San Jose noon at ang mahal na ina, galing pa sila sa Galilea, sa Nazaret, na ilang araw ang paglalakbay, mahirap magdala ng kalapati o baka o tupa. Kasi dapat po pag inaalay doon, dapat ay walang bahay dungis, walang pilay, walang sugat. Pag kinaladkad mo yung tupa mula Nazaret papuntang Jerusalem, ilang araw na paglalakbay yun, pagdating sa Jerusalem, bugbog na yung tupa. Hindi na tatanggapin. Kung galing pa sa Syria, yung mga mag-aalay sa Jerusalem, mahihirapan sila. Kaya may mga alay sa templo. Kung kunyari, sabihin ko sa inyo, pero dito naman sa atin, hindi katulad sa ibang simbahan, kung sabihin ko sa inyo, kung magtutulos kayo ng kandila dito, dapat yung kandila nyo, yung tama. Sasabihin nyo sa akin, paano yun, Father? Pwede ba yung kandila doon sa labas? Sasabihin ko, hindi pwede. Dapat yung kandilang yan, yung nandiyan sa opisina. Dapat yung kandilang gagamitin yung pantulos, itutulos o dyan, galing sa akin. Sa akin lang kayo bibili ng kandila. Parang ganun yung ginagawa sa templo. May sindikato. Ang maaari lang gamitin yung pangalay, yung galing din sa kanila. At ang mas masaklap, may patong. Uso na ho noon, no? Yung nangungumisyon, nangungurakot, maging sa templo, maging sa bahay ng Diyos, may sindikato. Kaya yun ang ikinagagalit ni Jesus Nazareno sa unang banda, na inaapi ang mga mahihirap, dinaraya ang mga tao na nais sumamba sa Diyos. Aanin mo ang pagsamba kung hindi ka naman marunong gumalang at magmahal sa iyong kapwa. Ang tunay na deboto, sumasamba kay Jesus Nazareno, ngunit marunong din makipagkapwa tao. Ang tunay na deboto, nagmamahal sa Diyos, nagmamahal din sa tao.
Ang ikalawang ikinagagalit din ni Jesus Nazareno ay akala din ng mga tao sapat na yung handog nila. Sapat na yung kalapati na namamibili nila, yung tupa, yung baka, yung alay. Akala nila pamalit yun sa dapat nilang ialay, ang kanilang puso. Mga kapatid, ang inaalay natin sa Diyos, yung mga dasal natin, yung mga pamisa natin, yung mga abuloy natin, yung mga ginagawa nating sakripisyo, ay hindi pamalit sa ating inaalay sa Diyos. Hindi pwedeng, Panginoon, magsisimba ako, pangako yan, tuwing Biyernes, walang mintis yan, mamamanata ako. Pero paglabas natin dyan, mandaraya ako. Mga api ako ng kapwa ko. Hindi ako magiging tapat sa asawa ko. Hindi ko pangangatawanan ang responsibilidad sa anak ko. Ipagbibili ko ang boto ko. Magkakalat ako at sisirain ko ang kalikasan. Kaya lalong bumabaha. Kaya lalong gumugulo. Sapagkat ang handog natin hindi pamalit. Kaya nga, ipinagtabuyan ni Jesus Nazareno yung mga tinda. Dahil itong mga tindang alay na ito, kung hindi naman ito magiging sagisag ng ating mga puso, baliwala din po lahat ito. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal din natin na ang ating alay hindi pamalit. Hindi pamalit sa buhay natin. Yung ating debosyon, hindi pamalit. Pamalit sa mga pinipili natin paglabas ng simbahang ito. Sapagkat ang tunay na pagsamba sa templo ay nagaganap din sa mundo. Yung pagsamba natin sa simbahang ito, nagpapatuloy. Hindi pagkatapos nating mag-antanda, mamaya, tapos na ang dasal. Sapagkat sa totoo lang, tuloy ang dasal natin paglabas ng simbahang ito. Hindi natatapos ang papuri sa Poong Nazareno pag mamaya papalakpak tayo habang kinakanta ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sapagkat saan man tayo mamaya pumunta, nagpapatuloy ang ating pag-aalay sa Kanya. Napakaganda po ng ginagawa ninyo, lalo na po kayo, ang aga-aga pa lang, nandito na sa simbahan, namamanata na, nagdedebosyon na, nag-aalay na kay Jesus Nazareno. Sinisimulan niyo ang araw na ito. Huwag niyong tapusin. Sayang, huwag nating sayangin. Sinimulan natin ng maganda ngayon sa pag-aalay sa Kanya. Hanggang mamayang paglubog ng araw, patuloy tayong nag-aalay sa Kanya ng isang dalisay na papuri. Kaya nga't sa unang pagbasa, narinig natin nung tinawag si San Juan, na binigyan siya at inabot ng kakainin na maliit na kasulatan. Matamis, parang pulot-pukyutan, ngunit nang malunok niya'y pumait sa kanyang sikmura. Sapagkat ang salita ng Diyos, minsan matamis, pero minsan din mapait kapag tayo'y tinatama, kapag tayo'y pinapaalalahanan sa ating mga kasalanan. Ngunit sa bandang huli, gaya nga ng sinabi sa Salmo Responsorio, o kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Sapagkat ang sumusunod, ang tunay na nag-aalay. Kaya nga't patikim lang po ito ng ating magiging tema sa darating na kapistahan. Mas mabuti ang pagsunod
kaysa paghahandog. Yun daw ang problema sa templo. Kaya nagalit si Jesus sa Sareno. Pinagtutuusan ng pansin yung paghahandog. Yung mga pare, yung mga religyoso, naghahandog nga pero nandaraya naman. Masama pa rin ang ugali, nangaapi. Yung mga tao naman, naghahandog nga pero pamalit naman sa kanilang pagsunod. Magkasabay daw dapat yun. Naghahandog, ngunit sumusunod din sa Kanya. Tayo po ba? Masasabi natin sa Kanya ngayon, naghahandog tayo, pero higit sa lahat, sumusunod tayo sa Kanya. Kaya magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po na naman kaming lahat, nasa templo ninyo, nasa tahanan ninyo, nag-aalay sa inyo. Patawad po kung minsan ang pag-aalay naming ginagawa dito sa simbahan ay kaiba sa pag-aalay na ginagawa namin sa aming buhay. Patawad po kung ang aming pag-aalay ay hindi karugtong ng aming buhay. Kaya nga't kung papaano ninyo nilinis ang templo, linisin nyo rin po ang aming mga puso. Nagsisisi po kami, nagbabagong buhay at nagbabalik loob sa inyo, sapagkat ito ang pinakamainam na unang hakbang sa tunay na pag-aalay. Nawa, tanggapin po ninyo ang aming abang-alay, ang aming totoong buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.